Mario Diaz, isang kilalang at mayamang negosyante, ang mapagmataas na may-ari ng isang imperyo ng mga hotel. Sa murang edad na 36, ang kanyang kaakit-akit na hitsura at katayuan bilang isang binata ay madalas siyang itampok sa mga unang pahina ng mga kilalang magasin. Maraming tao sa mataas na lipunan ang nagnanais ng kanyang atensyon. Sinubukang gamitin ang iba't ibang estratehiya upang makuha ang kanyang interes. Ngunit nanatiling nakatuon si Mario sa kanyang mga pagnegosyo. Bihira siyang lumahok sa mga panlipunang pagtitipon, inilalaan ng kanyang sarili sa pagpapabuti ng kanyang negosyo at sa gayon ay ang kanyang yaman taon-taon ginagawa siyang mas kaakit-akit na prospect. Lubos na nasisiyahan si Mario sa kanyang pamumuhay. Nakatira siya sa malalawak na apartment na matatagpuan sa pinakamataas na palapag ng isang marangyang penthouse sa gitna ng lungsod na inaalagaan araw-araw ng isang matandang kasambahay na humahawak sa mga gawaing bahay, naghahanda ng masasarap na pagkain at namamahala sa mga pang-araw-araw na operasyon na kinakailangan para sa isang lalaking mayaman. Pagkatapos ng trabaho, magpapahinga si Mario sa kanyang paboritong upuan sa tabi ng isang malaking bintana, umiinom ng mga inumin at hinahangaan ang urbanong skyline sa gabi. Naglilibang din si Mario sa pagbabasa tuwing gabi, isang personal na interes na bihirang isinisiwalat niya sa mga pakikipag-ugnayan sa media. Ipinagmamalaki niya na ang kanyang tagumpay ay dahil sa literatura na kanyang binasa noong bata pa na nagtanim sa kanya ng malalaking pangarap. Nanggaling sa isang mapagpakumbabang background na may 2 kapatid na babae at isang nakababatang kapatid na lalaki, ang kanyang hilig sa mga nobelang pakikipagsapalaran ay nagpaningas ng kanyang pagnanasa sa pagtuklas. Sa edad na 15, ang unang pakikipagsapalaran ni Mario ay isang biyaheng paghahakot papunta sa kalapit na lungsod kasama ang kanyang matalik na kaibigan sa eskwela kung saan sila nagpalipas ng gabi sa isang payak na hotel sa gilid ng lungsod. Ang karanasang ito ang nagpukaw ng kanyang pagkabighani sa konsepto ng mga hotel bilang kanlungan para sa mga manlalakbay. Nagbunga ito ng iba't ibang natatanging konsepto ng hotel sa kanyang imahinasyon mula sa isang higanting bahay sa puno at isang retreat sa bundok hanggang sa isang ilalim lupang lodge at maging ang mga makabagong tirahan sa kalawakan sa Mars. Maingat niyang itinala ang mga ideyang ito sa isang sketchbook na hiningi niya sa kanyang ina. Ibinahagi lamang ang mga disenyo sa malalapit na kaibigan na pumuri sa kanyang pagkamalikhain. Unang ipinakita ni Mario ang kanyang makabagong mga disenyo ng hotel sa isang komperensya sa paaralan. Nakatanggap ng papuri mula sa mga guro at prinsipal na hinihikayat siyang mag-aral ng disenyo at arkitektura. Sa kabila ng pag-aalinlangan ng kanyang pamilya sa kanyang kakayahang makakuha ng scholarship at maisakatuparan ang kanyang mga pangarap, hindi natitinag ang kanyang dedikasyon. Inilaan niya ang mga gabi sa pag-aaral, tinatanggihan ng mga kaibigan at ang kanilang mga imbitasyon sa paglalaro ng soccer, hinihimok ng paniniwala sa kapangyarihan ng pagtitiyaga na natutunan niya mula sa kanyang mga libro. Nagbunga ang kanyang determinasyon nang siya'y tinanggap sa fakultad ng disenyo ng isang universidad. Ikinagulat at ikinatuwa ng kanyang mga magulang. Sa panahon ng kanyang pag-aaral, nakilala ni Mario si Daisy, isang babaeng may tangkad ng modelo at may ugali ng isang anghel, at lubos siyang umibig. Ipinagkaloob niya ang kanyang pondo mula sa scholarship sa mga romantikong kilos tulad ng mga bulaklak, tsokolate at mga kultural na pamamasyal. Bagamat si Daisy na nagmula sa mayamang pamilya at nagbabayad ng sarili niyang matrikula, ay una nang tumanggap sa kanyang mga atensyon. Kalaunan ay naging walang pakialam siya at inilipat ang kanyang mga damdamin sa isang popular mayamang estudyante. Iniwan si Mario
nasawi at pansamantalang nadisturbo mula sa kanyang mga pag-aaral. Dinurog ng pighati mula sa pagkabigo sa pag-ibig, si Mario ay nangako ng taimtim na maging matagumpay at ipakita kay Daisy kung ano ang kanyang nawala. Sumusumpa ako, pagsisisihan niya ang kanyang desisyon kapag nakita niya kung gaano ako naging matagumpay. Pagtatapat niya sa kanyang matalik na kaibigan, isang kapwa-eskolar na nagduda sa gayong mataas na mithiin. Hindi nagpatinag, tinupad ni Mario ang kanyang pangako. Matapos magtapos bilang nangunguna sa kanyang klase, agad na nakakuha si Mario ng isang mahusay na posisyon sa tulong ng rekomendasyon ng isang paboritong propesor. Sumali siya sa isa sa mga nangungunang kumpanya ng konstruksyon sa bansa na nagbigay sa kanya ng pagkakataon na magtrabaho sa ibang bansa, palawakin ang kanyang profesional na network at kasanayan. Nang matapos ang kanyang unang kontrata, sinamantala niya ang pagkakataon na magsarili, pinapatakbo ng alaala ng pagtanggi ni Daisy. Ang simula ng kanyang sariling kumpanya ay puno ng mga hamon na halos magtulak kay Mario na sumuko. Ngunit, ang patuloy na pag-iisip na patunayan ng kanyang sarili kay Daisy ay nag-udyok sa kanya na magpatuloy. Sa huli, nagbunga ang kanyang katatagan at umunlad ang kanyang negosyo. Si Mario at ang kanyang mga kasosyo ay nagsimula ng kanilang unang malaking proyekto, isang hotel na gawa sa salamin sa tuktok ng isang skyscraper sa lungsod. Sinundan ito ng iba pang malikhaing proyekto, kabilang ang isang hotel na hugis barko, isang resort na may temang pugita sa tabing dagat, at isang hostel sa loob ng isang eroplano. Karamihan sa mga ideyang ito ay hinango mula sa mga sketch niya noong kabataan na nagdulot ng malaking pagmamalaki kay Mario. Sa ganitong paraan, naging isang matagumpay na negosyante si Mario, hinahangaan ng marami ngunit walang pakialam sa mga romantikong pagsusumikap. Patuloy na lumaki ang kanyang ambisyon habang nagnanais siyang mag-innovate at tuklasin ang mundo. Isang gabi, habang nagpapahinga sa pagbabasa, nakatanggap si Mario ng tawag mula kay Pedro, ang kanyang kasosyo sa negosyo at malapit na kaibigan. Si Pedro, na kamakailan lang, ay abala sa kanyang bagong nobya na si Veronica, ay diretsyong nag-usap sa negosyo. Pakinggan mo kapatid, may pagkakataon tayo na palakihin pa ang ating tagumpay at kita, sabi ni Pedro, dumaan sa mga formalidad ayon sa kanyang estilo. Ano ang pagkakataon? Masiglang tugon ni Mario, laging handa sa mga bagong pangangalakal. Isang kilalang negosyanteng banyaga, si Armando Serrano, ay nagpakita ng interes sa ating mga kakaibang hotel at nais niyang gayahin ang konsepto sa kanyang bansa. Interesado rin siyang makipagtulungan sa atin sa mga hinaharap na proyekto na humanga sa iyong pagkamalikhain. Batay sa aking pananaliksik, kung magugustuhan niya ang ating trabaho, malamang na ipagpatuloy niya ang pakikipagsosyo. Ito ay maaaring maging isang malaking hakbang para sa atin, kapatid. Hindi natin ito dapat palampasin, paliwanag ni Pedro, binabalangkas ang potensyal para sa makabuluhang pagpapalawak at tagumpay. Magaling! Masiglang tugon ni Mario. Nasabihan mo na ba siyang on board tayo? Saglit na tumigil si Pedro bago magsalita. Sa totoo lang, may kaunting komplikasyon, pag-amin niya. Anong uri ng komplikasyon? Sigurado akong kaya natin anuman ito. Tiwalang tugon ni Mario. Nagsimula si Pedro ng maingat na tono. Medyo sensitibo ito. Si Armando Serrano ay engaged. Masaya ako para sa kanya, ngumiti ng maluwag si Mario. At siya'y lubhang protektibo, dagdag ni Pedro na may tala ng pag-iingat. Napahinto si Mario, nagulat sa hindi inaasahang pagliko. Ano nga ba ang ibig mong sabihin? Tanong niya. Ipinaliwanag pa ni Pedro, sinabi sa akin ng kanyang assistant na may tradisyon, si Armando. Gusto niyang regular na makipagkita sa kanyang mga kasosyo sa negosyo, halos lingguhan.
Napabuntong hininga si Mario sa pagkainis. Puno na ang aking schedule. Oo, sang-ayon si Pedro. At may isa pa, inaasahan ni Armando na ang bawat isa sa atin ay magdala ng isang mahalaga sa mga hapunang ito. Mas mabuti kung asawa o kahit man lang isang kasintahan. Tumawa si Mario, maliwanag, may plano ka na kasama si Veronica. Tumango si Pedro, balak ko nga mag-propose sa susunod na linggo. Ngunit ikaw ang walang hanggang binata. Nag-isip sandali si Mario. May naisip ka ba para sa akin? Tanong niya. Wala pa sa ngayon, ngunit mag-iisip ako ng paraan. Mabilis na sagot ni Mario. Palagi siyang handang umangkop para sa kapakanan ng negosyo kahit na nangangahulugang kailangan niyang humanap ng kunwa-kunwariang kasintahan. Magaling! Sabihin ko kay Armando na dadalo ka kasama ang isang kaakit-akit na brunette na may asul na mga mata. Biro ni Pedro. Bahagyang naguluhan, tanong ni Mario, bakit kailangan specific na ganun? Naisip ko lang na bagay sa iyo ang ganitong tipo, natawang sabi ni Pedro. Sandaling nagmuni-muni si Mario, iniisip ang nakaraan nila ni Daisy. Isang bagay ang sigurado, hindi na talaga tipo ko ang mga blonde ngayon. Pagninilay niya, kinabukasan agad na nag-utos si Mario sa kanyang katulong. Kailangan ko ng isang kasintahan, diretsahan niyang sabi. Napahinto sa kabilang linya ang kanyang katulong. Paumanhin po, Ginoong Diaz, tanong ng katulong, halatang nalilito. Humanap ka ng kasintahan. Ulit niya ng matigas, kailangan ko siya sa katapusan ng linggo. Matapos ang maikling pause, idinagdag niya, dapat siyang maganda, may mahabang itim na buhok at asul na mga mata. Mas mabuti kung mapagkumbaba, naghahanap lang ng trabaho, hindi iyong habol, ay mayamang negosyante. Dapat din siyang mahusay magsalita, edukado at may pinag-aralan. Napahinto muli ang katulong habang pinoproseso ang kahilingan. Ngunit saan ako magsisimula sa paghahanap ng ganitong tao? Sa wakas ay tanong niya. Gamitin mo ang lahat ng resources mo at maging malikhain, utos ni Mario. Saka ibinaba ang tawag. Si Mario ay agad na nakatanggap ng text mula kay Pedro. Si Armando Serrano ay nasasabik na sa ating hapunan sa Italos Restaurant sa Central Avenue ngayong Sabado ng 7:30 ng gabi. Kamusta na ang paghahanap mo sa iyong magiging fiancé? Mabilis na sumagot si Mario. Ayos naman, kontrolado ang sitwasyon sa fiancé. Pagdating ng Biyernes ng umaga, ang kanyang assistant ay nakapili na ng ilang magagandang kandidata. Gusto mo ba silang makaharap ng personal para malaman kung sino ang makakatrabaho mo, Mr. Diaz? Tanong niya. Nakita ni Mario ang pangangailangan dito at pumayag, inutusan niya ang kanyang assistant na ihanda ang mga kandidata sa oras na dumating siya sa opisina sa loob ng 1 oras. Pakihanda ang mga napili mong kandidata pagdating ko, utos niya. Naiintindihan, kumpirma ng assistant. 1 oras ang lumipas, umakyat si Mario sa kanyang opisina gamit ang elevator, nadama niya ang di maipaliwanag na kaba na kanyang pinigilan. Hindi siya papunta sa mga romantikong date, kundi sa mga profesional na panayam para sa posibleng role ng fiancé. Pagdating sa ika-12 palapag kung saan naroon ang kanyang opisina, sinalubong siya ng kanyang assistant na nagsabing naghihintay na si Miss Vergara. Pumasok si Mario sa kanyang opisina at nakita ang isang babae na may mahaba at madilim na buhok na maayos na naka-braid, nakasuot ng smart na gray suit na may sumisilip na puting blouse at mahabang palda at kompleto ang hitsura sa itim na sapatos na may mababang takong. Ang kanyang asul na mga mata ay nakatugon sa kanya, pinatunayan ang pagbibigay pansin ng kanyang assistant sa kanyang mga specifications. Sabik na masubok ang kanyang kakayahan sa pag-uusap, mainit na binati ni Mario si Miss Vergara. Ikinagagalak kitang makilala, Miss Vergara. Ako si Mario Diaz. Nagkamay sila ng propesyonal.
At kapansin-pansin ang pagkapula ni Miss Vergara na nakapagpakaramdam ng kaunting pagkailang kay Mario. Bibilisan ko lang ang pagpapaliwanag sa trabaho at pagkatapos ay magtatanong na ako kung ayos lang. Sabi niya, itinago ang kanyang pagkailang. Tumango si Miss Vergara at naupo sila sa tapat ng isa't isa habang inilahad ni Mario ang mga pangangailangan sa trabaho. Sandaling nagbago ang ekspresyon ni Miss Vergara sa pagkagulat, ngunit agad ding naging kalmado. Susundan natin ito ng maikling panayam kung pumapayag ka sa mga tuntunin para sa makatarungang kompensasyon, iminungkahi niya. Tumango muli si Miss Vergara, halos hindi nagsasalita, napansin ni Mario. Sa kabila ng kanyang akalang baka siya ay pipi, sinimulan niya ang panayam. Nagtanong tungkol sa kanyang trabaho, edukasyon at mga interes. Kinuha ni Miss Vergara ang isang sandali para mag-ipon ng kanyang mga iniisip bago sumagot, at nang magsimula siya, mabilis ang daloy ng kanyang mga salita. Gayunpaman, nadismaya si Mario dahil siya ay nauutal, ipinaliwanag ang kanyang paunang pag-aatubili. Pagkatapos niyang matapos, magalang na nagpasalamat si Mario, nangakong tatawagan kung siya ang mapipili. Pagkatapos ay nagpatuloy siya upang makilala ang susunod na kandidata. Kaakit-akit ito, ngunit ang kanyang pagiging hindi pala kaibigan ay hindi nakalugod. Ang ikatlong kandidata, bagamat nakakabighani, ay sobrang tangkad para sa kanyang gusto at naramdaman niyang hindi sila magkatugma. Ang ikaapat ay masyadong hindi kapansin-pansin at ang ikalima ay sobrang naib. Sa huli, wala sa mga kandidata ang napili. Naiinis sa nasayang na oras, umalis si Mario para sa hapunan na hindi panatag ang loob. Sa restaurant, sinuri niya ang mga potensyal na fiancé sa mga bisita, ngunit nag-atubili siyang lumapit kaninuman, nag-aalala sa posibleng media backlash at sa pagpapahiya kay Armando Serrano. Ang mga nakakabahalang isipin na ito ang kasama niya sa kanyang mag-isang hapunan. Kinabukasan, hindi mapakali at maagang nagising, pinag-isipan ni Mario ang mga solusyon para makahanap ng mapapangasawa. Isang bagong mensahe mula kay Pedro ang lumitaw. Sana ay naayos mo na ang mga bagay sa babae, inaasahan tayo ni Serrano. Piniling hindi sumagot, pinag-isipan ni Mario na magpaalam sa hapunan sa ilalim ng pagkukunwaring may sakit. Siya ay naligo, nagbihis at nagmaneho papunta sa bayan para mag-almusal sa kanyang paboritong kafe, kilala sa masarap nitong French toast at croissants. Habang naglalakad, napadako ang tingin ni Mario sa isang pampublikong aklatan. Napagtanto niyang wala siyang bagong material na babasahin, kaya't nakaramdam siya ng pangangailangang pumasok. Matagal na panahon na mula nang huli siyang pumasok sa isang aklatan, ang kanyang assistant ang karaniwang nag-aasikaso ng kanyang mga order sa libro. Gayunpaman, ang kamakailang gulo na may kaugnayan sa kanyang nalalapit na kasal ay nagdulot sa kanya upang makalimutang mag-update ng kanyang listahan ng babasahin. Naiwan siyang walang anumang libro para sa katapusan ng linggo, isang malubhang sitwasyon para sa isang taong katulad niya na labis na nagpapahalaga sa pagbabasa. Dahil wala siyang kasama sa gabi, malamang na mag-isa lamang siya. Maaari sana siyang pumunta sa isang tindahan ng libro upang bumili ng kanyang kailangan, ngunit ang tanawin ng aklatan ay nagdulot sa kanya ng isang pakiramdam ng nostalgia, mga alaala ng kanyang kabataan na bumalik sa kanya. Ang sentimental na alon na ito ay humila sa kanya patungo sa mga malalaking pinto na naglalaman ng walang katapusang mga kwento sa loob. Pagbukas niya ng pinto, sinalubong siya ng natatanging amoy ng mga libro. Isang amoy na nagdala sa kanya pabalik sa kanyang mga araw ng kabataan, handa para sa mga bagong, hindi malilimutang pakikipagsapalaran. Umakyat siya sa malapad, puting hagdan at pumasok sa isang silid na sagana sa mga istante na may linya ng mga libro.
Naglibot siya sa mga pasilyo, labis na nabighani sa mga pamagat na nasa harap niya na nawala sa kanyang isip ang oras at iba pang mga alalahanin. Kaya naman nang hindi niya kaagad napansin ang isang batang babae na may bilog na salamin na sinusubukang makakuha ng kanyang atensyon. Nang sa wakas ay naging malinaw sa kanya ang kanyang presensya, lumapit ito at inulit ang kanyang pagtatanong, "May hinahanap ka bang partikular?" Nabigla, hinarap ni Mario ang babae na kinilala sa pamamagitan ng kanyang badge bilang Fatima Mendez na may mahabang, madilim na buhok, asul na mga mata at banayad na ngiti. Sinuri niya ang kanyang anyo. Siya ay nakaistilong nakadamit sa isang maikling pleated skirt, whimsical na puting knee socks at matibay na army boots. Nauutal, sinubukan ni Mario na alalahanin ang kanyang layunin doon. "Ako! Ikaw!" Nakangiti siyang may pasensya, naghihintay sa kanyang pag-ipon ng kanyang mga iniisip. "Naghahanap ako ng mga libro," nasabi niya sa wakas. "Perpekto, nasa tamang lugar ka," tugon ni Fatima ng pabiro. "May particular bang mga genre ang nasa isip mo?" Nahirapan si Mario na ituon ang kanyang atensyon sa usapan, nabalisa sa mga iniisip tungkol sa hapunan na naghihintay sa kanya. Pinag-isipan niya ang posibilidad na anyayahan ang kaakit-akit na librariyan na sumama sa kanya, na naiintriga sa kung ano ang magiging reaksyon niya. Pawisang kinakabahan, ikinalungkot niya na wala siyang kasing walang kahirap-hirap na alindog ng isang katulad ni Pedro na madaling na-navigate ang sitwasyon. Sa kabila ng kanyang tagumpay sa negosyo, nahihirapan pa rin si Mario na makipagkilala sa mga bagong tao. Matapos ang sandali, sapat na siyang nakabawi upang tumugon, "Gusto ko ang pagbabasa ng mga pilosopikal na akda." "Kahanga-hanga yan," sagot ni Fatima na may ngiti, ang kanyang sigla ay halata. "Halika, puntahan natin kung saan naghihintay ang mga dakilang isip tulad ni Socrates, Aristotle at Plato." Mabilis siyang kumilos sa pagitan ng mga pasilyo, si Mario naman ay sumunod, namangha sa bilis niya sa kabila ng kanyang matibay na bota. Di naglaon, narating nila ang seksyon na puno ng makakapal na tomo ng pilosopikal na pag-iisip. "Narito na tayo, maglaan ka ng oras sa pagpili ng libro. Iiwan muna kita dito," sabi niya bago bumalik sa kanyang desk. Pinagmasdan siya ni Mario habang umaalis, humahanga sa kanyang mahinhing tindig. Nagkunwari siyang nagbabrowse ng mga pamagat, ngunit iniisip kung paano niya maaaring imungkahi ang kanyang hindi pangkaraniwang imbitasyon. Sa wakas, kinuha niya ang unang libro na nakita niya at lumapit sa kanyang desk. "O Cicero, napakahusay na pagpili," bati sa kanya ni Fatima na may malawak ng ngiti. "Nakapagparehistro ka na ba sa amin dati?" Umiling si Mario bilang tugon. "Sige, kukuha ako ng form ng pagpaparehistro para sa iyo at kailangan ko ng ilang ID, pakiusap." Kinuha niya ang kanyang lisensya sa pagmamaneho mula sa kanyang bulsa, ngunit nag-alinlangan, tumitig sa kanya. Napansin ni Fatima ang kanyang matinding titig, bahagyang nagtataka. "May kailangan ka pa ba?" tanong niya. "Marahil ay isang bihirang libro na wala sa mga istante?" "Hindi eksakto," nauutal si Mario, namumula ang kanyang mga pisngi. "Sa totoo lang, hindi ito tungkol sa mga libro." "Ano ito?" tanong ni Fatima. Ang kanyang ekspresyon ay halo ng kuryosidad at pag-aalala. Huminga ng malalim si Mario, pinipigilan ang kanyang loob. "Kailangan ko ang tulong mo, ngunit hindi sa karaniwang paraan. Nais kong imbitahan ka sa hapunan." Tumaas ang kanyang mga kilay sa pagkagulat. "Hindi ito isang date, ha?" Mabilis na nilinaw ni Mario. Tumawa ng mahina si Fatima. "Kung gayon, ano ito? Kailangan mo ba akong magbasa ng tula sa hapunan?" "Hindi, ito ay isang business dinner," paliwanag ni Mario.
Nandoon ang lahat ng aking mga kasamahan kasama ang kanilang mga kapareha at ako, nakikita ko, putol ni Fatima, pag-unawa ang sumilay sa kanya. Wala kang maidadalang kasama. Eksakto, tugon niya nakahinga ng maluwag na naintindihan siya. Nag-isip, sandali si Fatima. Kailan dapat maganap ang hapunang ito? Tanong niya. Ngayong gabi, sagot ni Mario, pansamantalang tumalo ng kanyang puso sa pag-asang baka may salungat sa schedule niya. Sa kanyang ginhawa, ngumiti ng mainit si Fatima. Napagkataon, wala akong ginagawa ngayong gabi. Nadama ni Mario ang isang alon ng kaligayahan at ginhawa at ginantihan niya ang ngiti. Nang muli niyang tingnan si Fatima, nag-atubili siya, nahihirapang isipin kung paano niya itatanong ang susunod niyang katanungan. Dahil palaging matalas na hulaan ni Fatima ang kanyang alalahanin. Isang damit panggabi, tanong niya na nakatulong na mapagaan ang nakakailang nakatahimikan. Nagbuntong hininga si Mario nang may ginhawa at tumango. Kaya ko yan. Tiwalang siniguro niya, kung kailangan mong bumili ng isang bagay, ako na ang bahala sa gastusin. Mabilis na alok ni Mario, sabay abot ng kanyang business card. I-text mo lang sa akin ang halaga at itatransfer ko ang pera sa iyo. Tinanggap ni Fatima ang card at sinulyapan ito. Sa sandaling iyon, tumunog ang telepono ni Mario. Si Pedro ang tumatawag. Nasapat ang tagal upang hindi mapansin ni Mario ang mabilis na pagbabago ng ekspresyon ni Fatima mula sa kuryosidad patungo sa isang mas reserbado. Lumayo siya upang sagutin ang tawag. Kapatid, hindi mo pa sinasagot ang mensahe ko. Nakahanap ka na ba ng kasama o hindi? Tanong ni Pedro sa kanyang tainga. Pedro, ayos na ang lahat, bulong ni Mario pabalik, alisto sa kanyang paligid. Magkikita tayo ngayong gabi. Bakit ka bumubulong? Tanong ni Pedro, nagtataka. Nasa aklatan ako, paliwanag ni Mario sa madaling salita at tinapos ang tawag ng hindi naghihintay ng sagot. Pagbalik niya kay Fatima, nakumpleto na niya ang registration form at iniabot ito sa kanya upang pirmahan. Napansin ni Mario na nawala ang ngiti sa mukha niya, pinalitan ng isang ekspresyon ng malalim na pagmumuni-muni. Magkikita na lang ba tayo sa restaurant o gusto mo sunduin kita? Tanong niya, sinusubukang muling buhayin ang dating ginhawa sa pagitan nila. Hindi na kailangan, sagot ni Fatima. Ang tono ay mas formal kaysa dati. Kukuha ako ng taxi. Pakidown ang number ko, sabi ni Mario habang tinatype ang kanyang numero sa telepono niya. Pagkatapos ay kinumpirma niya, isesend ko sa iyo ang mga detalye ng restaurant at oras ng hapunan. Tumango si Fatima, mas reserbado ang kanyang tugon kaysa dati. Habang umaalis si Mario sa aklatan, nakaramdam siya ng isang nag-aabalang pagbabago sa kilos ni Fatima. Ang dating init ay tila napalitan ng malamig na pormalidad. Hindi sigurado kung ano ang maaaring nagdulot ng pagbabagong ito, pinagnilayan ni Mario kung ito ba ay simpleng muling paglitaw ng kanyang profesional na pagkatao habang bumabalik siya sa kanyang mga tungkulin. Sinubukan ni Mario na iwaksi ang hindi mapakaling damdamin. Pinapanatag ang sarili na naayos na ang lahat at wala ng dahilan para mag-alala. Sa huli, naabot ang pangunahing layunin. Nakahanap siya ng kasama para sa hapunan. Sa katiyakang ito, nagpasya siyang magtuon sa paghahanda para sa gabi, binabaliwala ang anumang natitirang pag-aalinlangan tungkol sa pagbabago ng kilos ni Fatima. Nagpalipat-lipat ang tingin ni Pedro, ang kanyang mga daliri ay tumutugtog sa mesa. Narinig ko na napakahigpit ni Serrano pagdating sa mga bagay na ito. Kilala siya sa kanyang tapat na pag-uugali at inaasahan niya ang parehong antas ng integridad mula sa kanyang mga kasamahan at kasosyo. Kung malalaman niyang may kinalaman ng ating firm sa anumang kaduda-dudang transaksyon, hindi siya mag-aatubiling putulin ang ugnayan. Tumigil si Mario upang mag-isip. Sinusubukang alalahanin ang anumang potensyal na problema. Hindi, siniguro ko na malinis ang pagpapatakbo ng ating operasyon. Iyon ay maliban na lang
kung may hindi ako alam. Mukhang nakahinga ng maluwag si Pedro sa sagot na ito. Kung gayon, tiwala ako na magiging maayos ang lahat. Maliban na lang, syempre, kung magpasya ang iyong fiancé na iwan ka sa altar. Tumawa siya sa sarili niyang biro, ngunit hindi nasa mood tumawa si Mario. Napansin niya ang isang mag-asawa na papalapit sa kanilang mesa. Ang lalaki ay si Armando Serrano, isang kilalang negosyante at kanilang prospective na kasosyo. Nakita lamang siya ni Mario sa mga larawan, isang matangkad na tao sa kanyang 50s. Ang kanyang kinang na kalbong ulo ay lumiwanag sa ilalim ng ambient lighting at suot niya ang isang matalim, checkered na suit na umakma sa kanyang mapagpasyang ugali. Kasama niya ang isang matangkad, blonde na may malalaking mata na napapalibutan ng mahahabang pilik mata. Suot niya ang isang asul na silk na damit na nag-highlight sa kanyang payat na figura at ang kanyang pilak na alahas ay kumikinang, umaakma sa kanyang light gray na mga mata. Nakatitig si Mario sa kasama ni Serrano sa hindi makapaniwala. Si Daisy ito ang babaeng bumali sa kanyang puso noong nasa universidad pa. Ngayon niya naunawaan kung bakit protektado si Serrano sa kanya, palagi siyang hindi mahuhulaan. Habang umabot ang pares sa kanilang mesa, tumayo ang mga lalaki upang batiin si Armando. Nagbigay ng tamad na tingin si Daisy kay Mario at inabot ang kanyang kamay na kanyang sinakyan ng hint ng sarcasm. Hindi sigurado kung nakilala siya habang pinapanatili niya ang isang malamig na fasad. Ano man ang nangyari sa amin ay kasaysayan na, sabi ni Mario sa kanyang sarili ng tahimik. Napakaganda na makita ang lahat na nagtipon sa isang kaakit-akit na setting, bati ni Armando sa kanila ng mainit. Ang aking pagbati, Pedro, Veronica, Mario. O Mario, mag-isa ka? Nasaan ang iyong fiancé? Nabanggit ni Pedro na sasama siya sa atin ngayong gabi. Isang kahangahangang babae na may asul na mga mata. Naramdaman ni Mario ang isang alon ng kahihiyan na bumalot sa kanya. Ang hindi inaasahang pagtatagpo kay Daisy ay lubos na nakalito sa kanya. Naipalimot sa kanya si Fatima. Nang siya ay magpapaliwanag na sana sa kanyang kawalan, isang banayad na boses ang umawat. Ang anghel na may asul na mga mata ay narito na. Napalingon ang lahat kasama na si Mario upang makita si Fatima na lumalapit. Nakasuot siya ng simpleng dark blue na damit na may modest black shoes. Ang kanyang buhok ay maayos na itinali at mahahabang hikaw ang malayang nakabitin. Bagaman simple ang kanyang kasuotan, mukha siyang walang kahirap-hirap na chic. Subalit inasahan ni Mario na susuotin niya ang kapansin-pansing pulang damit na binili niya para sa kanya. Gayunpaman tumayo siya, inakbayan si Fatima na tila may pagka-distant at inalalayan siyang maupo sa tabi niya. Sa kabila ng kanyang malayong kilos, nagawang ngumiti ni Mario nang nakakabighani para sa lahat sa mesa. Ito si Fatima, ang aking fiancé, ipinakilala niya. Binati ni Fatima ang lahat ng may pinipigil ng ngiti. Tunay nga, kaakit-akit siya kahit na sa kanyang subdued style, puna ni Armando. Mas gusto ko ang simplicity kaysa sa karangyaan, tugon ni Fatima. Kahanga-hanga na nga, sang-ayon si Serrano na tumango. Nag-alok si Mario ng hindi mapakaling ngiti, naguguluhan sa kilos ni Fatima. Nararamdaman niyang wala siya sa kanyang lalim, parang itinulak sa isang laro na hindi niya alam ang mga patakaran. Nakakita siya ng nag-aalalang tingin mula kay Pedro at sinikap niyang bigyan ito ng tiyak na tingin, bagaman hindi siya sigurado kung may epekto ito. Nang dumating ang waiter upang kunin ang kanilang mga order, pinili ni Daisy ang hipon at champagne. Tinularan siya ni Serrano habang gumawa sina Pedro at Veronica ng kanilang mga seleksyon. Ano ang sa iyo? Tanong ni Fatima kay Mario. Kukunin ko lang ang plain rice, sabi niya ng seryoso. Plain rice? Tumawa si Armando. Mario,
Hindi mo ba siya pinapakain ng maayos? Namula si Mario sa kahihiyan. Hindi ganon. Nauutal siya. Nakikita ang mapanudyong tingin ni Daisy at lalong nataranta. Nanatiling kalmado si Fatima. Personal preference ko lang ito. Sinusubukan kong kumain ng magaan, lalo na pagkatapos ng alas 6. Malakas na tumawa si Armando, tila naaaliw. Gusto ko itong batang ito, deklara niya. Sumali sa tawanan sina Pedro at ang iba pa habang nagbigay si Daisy ng mapanlibak na komento. Bata pa siya. Nakaramdam si Mario ng kirot ng inis. Nanatiling tahimik si Fatima habang inihahain ng waiter ang kanilang mga inumin at appetizers at lumipat ang pokus ng mesa sa mga usaping pangnegosyo. Nakikinig ang mga kababaihan ngunit hindi nakikialam sa usapan. Pagkatapos ng ilang sandali, yumuko si Daisy patungo kay Fatima. Kailan kayo at si Mario magpapakasal? Usisan niya. Hindi pa kami nagdedesisyon ng petsa, malumanay na tugon ni Fatima. Bakit may pagkaantala? Pangungulit ni Daisy. Hindi kami nagmamadali, singit ni Mario. Palagi kang nagtatagal, biro ni Daisy na may kasamang malanding kislap kay Mario. Armando ay tinitigan ng kanyang kaibigan na may halong kuryosidad at pagdududa. Paano mo malalaman iyan? Tanong niya kay Daisy habang itinaas ang kanyang kilay. Ang kapatid ko ay nag-aral sa parehong universidad na pinuntahan niya. Maayos na nag-imbento si Daisy. Naramdaman ni Mario ang kirot ng pag-aalala. May mga bagay na hindi nagbabago, naisip niya sa sarili. Bagaman pinili niyang itago ang kanyang mga saloobin, di naglaon, lumihis ang usapan at napunta ang focus kay Pedro at Veronica. Habang nagpapatuloy ang pagkain, inihatid ng waiter ang kanilang mga order. Ang mesa ay puno ng mabangong mga pagkain. Isang simpleng plato ng puting kanin ang inilagay sa harap ni Fatima na kanyang kinain ng maayos. Pinagmasdan siya ni Armando na may halatang pagmamahal, isang katotohanang hindi nakaligtas kay Mario. Nakita niya kung gaano kahusay ang pagtanggap ni Armando sa kanyang potensyal na kasosyo sa negosyo, ngunit hindi maiwasan ni Mario na magtaka kung siya man ay tinitingnan ng parehong pagpapahalaga, lalo na sa mga malabong tingin ni Daisy na nagdudulot ng pagdududa. Sa huli, napunta ang usapan sa kanilang prospektibong kolaborasyon sa negosyo. Salitaan sina Pedro at Mario sa paglalarawan ng kanilang mga pamamaraan sa operasyon, mga ideya sa hinaharap at potensyal na mga inobasyon. Lahat ng ito ay tunog mahusay, masiglang sinabi ni Armando. Ang kanyang tono nagpapahiwatig ng tunay na interes. Gusto ko ang pareho ninyong mga panukala. Halos handa na akong magpatuloy sa kontrata. Nagbahagi sina Mario at Pedro ng tingin ng tahimik na tagumpay. Gayunpaman, patuloy ni Armando, ang kanyang boses naging seryoso. Napakahalaga ng aking reputasyon. Hindi ako maaaring makipag-ugnayan sa anumang firm na makakasira doon. Masiguro mo ba sa akin na mananatiling buo ang aking integridad kung makikipagtulungan ako sa iyo? Mabilis na tumango si Pedro, halos mabulunan sa kanyang pagkain sa pagmamadali. Talagang maipapangako namin iyan. Nagbago ang tingin ni Armando patungo kay Mario. Ikaw, maipapangako mo rin ba ang pareho? Palagi naming sinisikap na pamahalaan ang aming negosyo ng may pinakamataas na katapatan. Pagtitiyak ni Mario. Tumawid ang boses ni Daisy na may halong sarcasm. Anong maliliit na anghel? Kakasagot pa lang sana ni Armando nang biglang tumayo si Fatima. Ang kanyang ekspresyon ay malamig at mapanghamon. Anong problema, mahal? Tanong ni Mario, halatang nag-aalala. Nagtagpo ang mga mata ni Fatima at ni Mario. Ang kanyang boses matalim. Sigurado ka bang naging ganap kang tapat kay G. Serrano? Hamon niya. Napakurap si Mario, nabigla. Anong ibig mong sabihin? Nauutal niyang tanong. Natahimik ang buong mesa. Ang kapaligiran ay puno ng tensyon. Ang tinutukoy ko ay ang katotohanang hindi ka palaging naging transparent sa iyong mga pakikitungo
Malinaw na sinabi ni Fatima. Ang kanyang akusasyon ay mabigat na nakabitin sa hangin. Nakatitig si Mario sa pagkabigla. Ang kanyang boses ay halos pabulong. Sino ang niloko ko? Ang aking ama, mataray na sagot ni Fatima. Maraming taon na ang nakalipas nang nais ng iyong kumpanya na magsimula ng isang bagong proyekto sa sentro ng lungsod. Nakahanap kayo ng perpektong lugar, ngunit may isang maliit na balakid sa inyong daan, ang tahanan ng aking pamilya. At ang iyong solusyon ay gibain ito. Isang mabigat na katahimikan ang bumaba sa mesa, bawat paris ng mata, lalo na ang kay Armando Serrano ay tumitig kay Mario ng may matinding intensidad. Totoo ba ito, G. Diaz? Hinihingi ni Armando. Ang kanyang tono ay seryoso. Nanlalata ang mukha ni Mario, ang kanyang noo ay nababalot ng pawis. Hindi ko alam ang tungkol dito, nauutal niyang sagot. Kasinungalingan yan, biglang sumabat si Fatima. Ikaw ang nagpapatakbo ng kumpanya, dapat alam mo ang lahat ng nangyayari. Ngunit wala talaga akong alam tungkol dito. Lagi kong sinisigurado na personal kong beripikahin ang bawat lugar ng konstruksyon. Sinungaling ka! Pumutok ang boses ni Fatima. Mga luha ay bumabagsak sa kanyang mukha habang siya'y kinuha ang kanyang pitaka at nagmamadaling umalis sa mesa. Gumalaw si Mario para sundan siya, ngunit hinawakan ni Pedro ang kanyang manggas. Pinigilan siya. Maghintay ka, kapatid, mahinahong pakiusap ni Pedro. Humarap si Mario kay Pedro, desperasyon sa kanyang mga mata. Talagang wala akong alam tungkol sa ginibang bahay. Ulit niya hinahanap ang pagtitiyak sa mga mata ni Pedro. Alam ko, umamin si Pedro, umiiwas ng tingin. 4 na taon na ang nakalipas. Wala ka noon, inaalagaan mo ang iyong may sakit na ina. Ako ang humawak. Oo, may maliit na bahay. Sinubukan kong bilhin ito. Ngunit tumanggi ang may-ari. Sa huli, sinuhulan ko ang pulisya para paalisin sila. Binigyan sila ng 3 araw para mag-impake. Sinubukan ng may-ari na lumaban, ngunit pinigilan siya ng aming mga abogado. Sinasabing hindi siya mananalo laban sa isang malaking korporasyon. Binayaran namin siya ng malaki para sa isang bagong bahay, ngunit nakalimutan ko na ito pagkatapos noon. Nanlaki ang mga mata ni Mario sa pagkabigla. Ginawa mo lahat ito nang hindi ko alam. Paano mo nagawa, Pedro? Pinagkatiwalaan kita. Mababa ang boses ni Pedro, puno ng pagsisisi. Patawarin mo ako, Mario. Hindi ko inakalang aabot sa ganito. Pumalakpak ng dahan-dahan si Armando. Ang kanyang pang-uyam ay matalim habang siya ay tumayo. Hinila si Daisy kasama niya. Napakahusay! Anong dramatikong pagbubunyag? 2 kasosyo, bawat isa ay naglalantad ng mga lihim ng isa't isa. Napuno ng pagninilay-nilay si Mario habang sinasagot ang mensahe mula kay Daisy. Sa karaniwang pagkakataon, ang ganitong uri ng pansin ay makapagpapasaya sa kanya. Ngunit dahil sariwa pa ang malambot na tingin ni Fatima sa kanyang isipan, iba ang naging tugon niya. Tinipa niya pabalik. Sa tingin ko hindi magugustuhan ni Armando iyan. Nagpatuloy ang araw ni Mario na may bagong determinasyon. Habang papalapit ang oras ng kanilang pagkikita, inihanda niya ang kanyang sarili para sa gabi na makakasama niya si Fatima. Pinili niyang isantabi muna ang mga negosyo at iba pang pang-araw-araw na gulo upang magbigay pansin sa bagay na ngayon ay tila higit na mahalaga sa kanya. Habang papunta siya sa restoran, hindi maiwasang mag-alala si Mario. Ang gabi na ito ay hindi lamang simpleng hapunan. Ito ay pagkakataon para maipakita niya kay Fatima na seryoso siya sa kanyang mga hangarin at natunay ang kanyang damdamin para sa kanya. Nang maabot niya ang restaurant, nauna na roon si Fatima na nakatayo sa may pintuan, suot ang isang simpleng damit na binagayan ng kanyang mapagkumbabang ngiti. Mukhang maganda ka ngayong gabi, bati ni Mario habang lumalapit. Salamat,
Tugon ni Fatima, ang kanyang ngiti ay lalo pang lumawak. Sa kanilang pag-upo, pinili ni Mario ang isang tahimik na mesa sa sulok, isang pribadong lugar na perpekto para sa mga mahahalagang pag-uusap. Pinagsaluhan nila ang isang boteng alak habang nag-uusap tungkol sa mas magagaan na paksa bago dahan-dahang lumipat sa mas seryosong mga usapin. Habang umuusad ang gabi, unti-unting naramdaman ni Mario na bumabalik ang tiwala sa pagitan nilang dalawa. Ang mga paghingi niya ng tawad at pagsisikap niyang maitama ang mga mali ay tila nagbunga, at sa pagtatapos ng kanilang hapunan, kapwa nila nadama na may bagong simula na naghihintay sa kanilang relasyon. Pagkatapos ng hapunan, habang magkahawak kamay silang naglalakad pabalik sa kanilang mga sasakyan, nagpasya si Mario na mag-alok ng isang bagay na matagal na niyang pinag-isipan. Fatima, gusto kong ipagpatuloy natin ito, hindi bilang isang pagkakataon lamang, kundi bilang isang posibilidad para sa isang bagong simula. Ano sa tingin mo? Tumigil si Fatima, tumingin ng diretso sa mga mata ni Mario at sa wakas ay sumagot, "Oo, gusto ko iyon." Sa simpleng pagtugon na iyon, nadama ni Mario na muling nagkaroon ng kabuluhan ang lahat ng kanyang pagsisikap. Matapos sumagot, agad na binlock ni Mario ang numero ni Daisy upang maiwasan ang anumang karagdagang abala at mag-concentrate sa kanyang trabaho. Eksaktong 6:00 ng gabi, isinara niya ang kanyang laptop at umuwi upang maghanda para sa gabi. Pagdating ng 7:32, naghihintay siya sa pasukan ng aklatan kung saan halos hindi niya nakilala si Fatima. Napakaganda niya sa suot niyang dumadaloy na gintong damit at mataas na takong. Ang kanyang buhok ay elegante at maayos na nakaayos. Paano niya nagawa iyon ng ganoon kabilis? Naisip ni Mario sa sarili. Ang ganda mo, papuri niya ng may paghanga. Salamat sa mga rosas, tugon ni Fatima na may ngiti. Iniakbay niya ang braso niya kay Mario at magkasama silang naglakad papunta sa kotse nito. Dinala ni Mario si Fatima sa isang tahimik na restaurant na may mga aklat sa mga estante kung saan nag-enjoy sila sa isang kalmadong hapunan sa isang pribadong mesa. Madali ang daloy ng kanilang usapan. Nagbalik-tanaw sila sa kanilang kabataan, nagpalitan ng mga hilig at pinag-usapan ang kanilang mga paboritong aklat. Natuklasan ang maraming magkaparehong interes. Pagsapit ng gabi, labis nang humanga si Mario kay Fatima at si Fatima naman ay napanatag tungkol sa pagiging inosente ni Mario sa mga isyong may kinalaman sa kanyang tahanan. Mabilis na namuo ang kanilang relasyon at halos araw-araw na silang magkasama. Hindi nagtagal na pagtanto nilang hindi na sila maaaring maghiwalay. Sa sobrang lalim ng kanilang pagmamahalan, nag-propose si Mario at makalipas ang ilang buwan, sila'y ikinasal. Para sa kanilang honeymoon, nagtungo sila sa isang makasaysayang paglalakbay sa mundo ng literatura. Binisita ang mga bansa kung saan nanirahan ang kanilang mga paboritong manunulat at inexplore ang mga mahalagang lugar sa kasaysayan ng panitikan. Lalong tumibay ang kanilang samahan sa paglalakbay na ito, na nagbigay daan sa kanila upang higit na magkalapit sa pamamagitan ng mga karanasang magkasama at mga kwento. Pagbalik nila, lumipat si Fatima sa apartment ni Mario at ang kanilang mga gabi ay ginugugol ng payapa sa pagbabasa ng magkasama sa sofa, nilulubos ang mundo ng mga aklat at kanilang pagmamahalan. Mga mahal naming mambabasa, kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, pakisuportahan ang video sa pamamagitan ng pag-like at pagkomento. Lubos naming pinahahalagahan ang inyong feedback. Maraming salamat.